Maligayang pagdating sa World Car God Championship. Sa kasalukuyan, ang nangunguna sa karera ay si Cheng Gang, ang hindi natatalong car god ng Daksha, Cheng Gang. At sumusunod sa kanya, ay ang manlalaban na race car driver mula sa Sakura Country, si Kawasaki Ichiro. Pareho silang mga alamat sa larangan ng karera. Sino kaya ang magwawagi ng pinakamakinang na korona sa mundo ng karera? Hintayin natin ang resulta. Nasira ang preno ko. Cheng Gang, tinanggal ko ang brake pads ng sasakyan mo. Hindi siya nagbabawas ng bilis sa kurbada. Nababaliw na ba si Cheng Gang? Kung hindi magbabawas ng bilis sa kurbada, malaki ang posibilidad na ang driver ay, dahil sa sobrang bilis, ay tumilapon sa labas ng track. Nilalaro ni Cheng Gang ang kanyang buhay. Naabot na ng sasakyan ni Cheng Gang ang pinakamataas na limitasyon ng kontrol. Mukhang nasira na ang kanyang mga brake pads. Kaya ba, ang dating car god na laging endorser ng lokal na motorsiklo, ang dating car god, ngayon ay dahil sa lokal na motorsiklo, ay magwawakas na ang kanyang karera. Akala mo ba talaga, na sa ganitong mga maling paraan, ay matatalo mo ako? Ano, hindi lamang nakontrol ni Cheng Gang ang bilis, ginamit pa niya ang Long Siyang Jiwo. Ito ang natatanging teknik ni Cheng Gang, ang Long Siyang Jiwo, dahil sa ganap na pagmaster ng driver sa bilis ng sasakyan, at sa lakas ng bisig na hindi kayang abutin ng karaniwang tao, ay ginagalaw ang katawan ng sasakyan, upang makabure gamit lamang ang isang gulong sa likod, sa antas ng pagliko. Congratulations, Cheng Gang! Muli niyang ipinagtanggol ang kanyang titulong hindi natatalong car god. Ginoong Cheng Gang, ano ang masasabi mo sa muling pagkakamit ng titulong Car God Champion? Ano ang masasabi mo? Ngayon, nanalo ako ng Car God Trophy gamit ang lokal na motorsiklo. Para sabihin sa lahat, na ang lokal na motorsiklo kumpara sa motorsiklo sa ibang bansa ay hindi rin naiiba. Mula ngayon, ang lokal na motorsiklo ay mananatili sa tuktok ng mundo. Nangako ako sa iyo. Kapag nanalo ako sa karerang ito, magpapakasal tayo. Xiao Qian, papakasalan mo ba ako? Pakasalan mo siya, pakasalan mo siya. Pakasalan mo siya, pakasalan mo siya, pakasalan mo siya. Gusto ko. Congratulations sa inyong dalawa, maligayang pag-aasawa. Xiao Qian, alam kong sa bawat karera ko, nanginginig ka sa takot. Maniwala ka sa akin. Hindi kita iiwan. Naniniwala ako sa'yo. Xiao Qian, anong nangyari sa'yo? Cheng Gang, buti na lang nilagyan ko ng laso ng iniinom mo. Manood ka na lang dyan sa baba kung paano maging basura ang motor mong gawang China sa sobrang pagpapalabas mo. Ikaw, walang hiya kang gago. Sa buhay na ito, hindi tayo nagkatuluyan. Kung may susunod pang buhay, bigyan mo ako ng tahanan. Xiao Qian, sa buhay na ito, marami akong pagkukulang sa'yo. Kung may susunod pang buhay, hindi ko nahahayaang saktan ka ng sinuman. Anong nangyayari? Hindi ba't patay na ako? Ikaw, maduming pulubi, hamarang ka sa daanan ko. Tigilan mo yan. Maliit na hapon, nang aapi ka pa sa China. Nene,
Dayuhan ako, pinagtatanggol mo ang pulubing yan. Alam mo ba ang kapalit niyan? Pulubi man siya, kung aapihin mo ang kapwa ko't sino. Hindi kita palalampasin. Tinawagan ko na ang pulis. Hintayin mo lang. Napakalamig ngayon. Kung dito ka titira, mamamatay ka sa ginaw. Samahan mo na lang ako sa bahay. Xiao Qian. Ikaw si Xiao Qian. Napapanood mo masyado ang Chinese ghost story ah. Hindi ako si Xiao Qian. Zuzi ang pangalan ko. Nasa lungsod tayo ah. Bakit? Ang bago-bago ng mga kalsada. Anong taon na ngayon? 1,989. Ay, hindi. Lampas 12:00 na ng hating gabi. 1,990 na. 1,990. Nabalik ako sa... Hindi, pinapagpanggap mo akong boyfriend mo. Dapat man lang maganda ang suot ko. Mekaniko ka naman talaga. At saka, kung hindi dahil, napinulot kita noon, hanggang ngayon nasa kalsada ka pa rin, at nagpapalimos. Anong pinipili-pili mo pa? Pagdating ng tatay ko mamaya, manahimik ka na lang. CJ. Zuzai. Ngayon ang araw ng kasal mo. Ikaw, nakikipag-usap ka sa isang mekanikong ganito. Hindi maganda ang dating. Ayaw kong magpakasal, tatay. Bilang isang apprentice ng aming pamilyang Zhu, nagtaksil siya sa kanyang guro. Nagnakaw siya ng aming plano ng motorsiklo ng pamilyang Zhu para ibenta sa mga Hapon. Isang walang hiya siya. Talagang hindi ako magpapakasal sa kanya. Kalokohan, may backing siya ng mga Hapon ngayon. Ang pabrika ng motorsiklo ng pamilyang Zhu ay hindi na tulad ng dati. Para sa kaligayahan mo sa hinaharap, dapat kang magpakasal ngayon. May boyfriend na ako ngayon. Ano? Siya. At hindi lang iyon. Buntis na ako sa kanya. Kalokohan, gusto mo bang patayin mo ako sa galit? Tatay, gusto mo bang ang anak mo ay hindi magiging masaya habang buhay? Kaligayahan, makakatulong ba yan para makakain? Anong pinagtatawa mo? Natatawa ako sa inyong pamilyang Zhu. Wala kayong matuwid na gulugod. Ikaw, si Lulinan at ang mga Hapon, ay matagal nang naghahangad sa industriya ng motorsiklo ng pamilyang Zhu. Gusto niyang pakasalan ang anak mo. Para lang masakop ang pamilyang Zhu at wasakin ang lokal na industriya ng motorsiklo, hindi ka man lang lumalaban. Gusto mo pang ibigay ang anak mo sa mga buhaya, napakatanga mo. Tatay, alam kong ikaw ang pinakamahalaga sa buhay ko. Pero bilang miyembro ng pamilyang Zhu, hindi talaga ako maaaring magpakasal sa kanya. Kung nag-aalala ka kung paano mo sasabihin ang pagbabago ng isip, di, magpapakamatay na lang ako para patunayan ang aking akala. Zuzai, anong gagawin mo? Kasalanan ko, nagkamali ako. Pero tapos na ang lahat ngayon. Malapit nang dumating ang mga tao para sunduin ka. Anak, umalis ka muna kasama siya. Ako na ang bahala sa iba pang bagay. Tatay, hindi ako aalis. Makikibahagi ako sa pamilyang Zhu. Hanggang sa wakas, makikibahagi ako sa pamilyang Zhu hanggang sa wakas. Ang pinakamalaking hangarin ko sa buhay ay ang makita kang masaya. Wala nang oras, umalis na kayo. Walang makakaalis sa inyo ngayon. Bianan, nagmamadali kang umalis? Baka naman takot ka sa kasal. Hindi magpapakasal ang anak kong tigre sa isang asong ulol. Gusto mong pilitin ang anak ko. Hindi ako, si Zhu Yishan, papayag. Kung tigre ang anak mo, ikaw, hari ka ng bundok? Sa edad mong ito, nag-aastang hari ng bundok ka pa. Sa tingin ko, isang may sakit na pusa ka lang. May sakit na pusa man. O tiger. Ang negosyo ng pamilyang Zhu, hindi mo karapat-dapat pang himasukan. Matanda ka na. Ang yabang mo pa rin. Hindi na katulad ng dati mo. Sa karera, ang bilis mo. Ganito. Kung may bayag ka, gamitin mo yung mga kalat-kalat mong motorsiklo at makipagkarera ka sa akin. CJ, kung ako ang manalo, lalayas ka sa pamilyang Zhu. Sige, kung ako ang manalo, ang pabrika ng motorsiklo ng Zhu at ang plano ng bagong motorsiklo. Pati na ang anak mo, lahat ay akin na. Matanda, inaasam-asam ko na ang paglilingkod sa akin ng anak mo mamayang gabi. Malubha ang barado ng radiator ng motorsiklong ito. May problema sa radiator ng motorsiklong ito.
Itong isa, kahit walang problema. Sa radiator, kulang naman ang pressure ng cylinder. Kulang ang pressure ng cylinder ng motorsiklong ito. Hindi ito pwedeng gamitin sa karera. Matanda, matagal ko nang pinapasok ang mga tauhan ko sa bahay ng pamilya Zhu. Naglagay ako ng pampasabog sa loob ng motorsiklo. Pag sumabog ang motorsiklo, pag-uusapan ng lahat ang iskandalong pagsabog ng motorsiklo ng pamilya ninyo. Sa karerang ito, talo kayo kahit anong gawin ninyo. Malungkot ang tunog ng pag-andar ng makina. Parang may nakasaksak na bagay. Marunong ka bang mag-diagnose sa pamamagitan ng pakinig? Ang mga alamat na kampiyon na mananakbo. Pagkatapos ng daan-daang laban, kailangan lang pakinggan ang tunog para malaman ang kalagayan ng motorsiklo, pero kailangan mo munang maabot ang antas ng pagkakaisa ng tao at sasakyan bago mo ito magawa. Ang teknik ng pakinig at pag-diagnose. Siya, isang mekaniko na hindi pa nakakapasok sa karera. Sinasabi mo, marunong siyang mag-diagnose sa pamamagitan ng pakinig? Pamangkin. Baka nabobo ka dahil sa pag-ibig. May punto rin naman, ang sinabi ng tiyuhin ko. Mukhang nag-iisip lang ako ng sobra. Matanda. Baka tumatanda ka na at malabo na ang mata mo. Ang tagal mong pumili ng motorsiklo, mali pa ang napili. Itutuloy ba ang karera o hindi? Matatag ang pressure ng gulong ng motorsiklong ito. Maganda ang disenyo ng windshield. Malakas ang makina. Ito na ang motorsiklo. Ngayong araw, itong motorsiklo ang gagamitin ko para turuan ka ng paggalang sa guro. Matandang hayop, nahuli ka na sa wakas. Huwag mong sakyan ang motorsiklong ito. Lumaman ang sasakyan ng pamilya Zhu, pero siguradong matibay ang kalidad nito. Walang alam kang baguhan. Puro kalokohan ang sinasabi mo sa mga labanang iligal na hindi opisyal na karera. Maraming driver ang gumagawa ng paraan para manalo. Nilalagyan nila ng liquid bomb ang loob ng makina ng kalaban. Sa normal na kalagayan, hindi ito madaling makita ng ordinaryong tao. Pero kapag nasa karera na, ang sobrang init ng makina ang magpapasabog nito. Matagal ng kwentong barbero iyan. Paano mo nalaman yan? Matanda, ang dami mong Saturday. Tutuloy pa ba ang karera o hindi? Kung hindi na, sasabihin ko sa inyo, automatic na kayong talo. Ang sasakyan ng pamilya Zhu, kung may pampasabog o wala, alam ko iyan. At kahit na totoong may pampasabog, ibubuwis ko ang buhay kong ito para protektahan ang pangalan ng pamilya Zhu, para protektahan si Zhu Zai. Tatlo. 2. 1. Simula na. Medyo magaling din pala si Ginoong Zhu. Medyo may kakayahan. Agad niyang ginamit ang power slide na pag-alis para lumayo. Ginoong Zhu, ang pacing mo ngayon ay mas mabagal kaysa kay Lulinnan. Kailangan mong magpabilis. Kung hindi, baka ka maunahan. Sa mahinang driving skills niya, hindi karapat-dapat na pag-ibayuhin ko ang pacing ko. Talagang tatay ko, ang yabang-yabang magsalita ni Lulinnan. Pero ganyan lang pala. Ang galing, Ginoong Zhu, gamit ang short distance acceleration. Malayo na ang layo mo. Kay Lulinnan, panatilihin mo ang distansyang iyan, at siguradong panalo na tayo. Ginoong Zhu, magpabagal ka. Nababaliw ka ba? Tamang panahon para lumayo. Pinapabagal mo pa si Ginoong Zhu. Alam mo ba talaga ang karera? Ikaw na nangongolekta ng limos. Anong pakialam mo dito? Hindi ko alam. Si Ginoong Zhu ay lampas 50 na. Kapag nagka-arm pump siya mamaya, sa lakas ng braso niya ngayon, hindi lang ang pagpapanatili ng bilis, ang paghawak lang sa manibela ay sapat ng pasalamatan. Ano ang arm pump? Ang arm pump ay occupational disease ng mga driver sa karera. Napakabilis ng motorsiklo, nagdudulot ng high-frequency vibration. Dagdag pa, sa mga kurbada, kailangan ng malakas na puwersa, ang lugar ng pulso na gumagamit ng puwersa. Dahil sa sobrang pagpilit at vibration, ay nagkakaroon ng maraming lactic acid buildup na nagdudulot ng matinding pananakit ng pulso. Ito ay isang bagay na nararanasan ng bawat profesional na driver. Ginoong Zhu, sa kanyang maraming taon sa karera, matagal na niyang natutunan na maiwasan ng arm pump sa tamang teknik. Ikaw na isang hamak na mekaniko, natutunan lang ang konti, nagmamagaling ka na. Kung magsasalita ka pa, lumayas ka dito. Hala, nagkakaroon na talaga ng pulikat si Jesus sa braso. Hindi na matatag ang sasakyan, pati bilis hindi na makontrol. Nalampasan na ni Lulinnan si Jesus. Nagsisimula ng magpulikat ang mga kalamnan ni Jesus. Hindi na niya makontrol ang bilis at direksyon. Kung magpapatuloy ito, matatuboy siya sa karera. Nasa panganib ang buhay ni Jisoo. Ano? Ano nang gagawin natin? Sa ngayon, kailangan ng iwanan ang preno sa harap. Gamitin na lang ang preno sa likod. Nababaliw ka na ba? Sa ganito kabilis na takbo ng sasakyan, gagamit ng preno sa likod. Mabubuwal yan. Gusto mo bang si Jisoo, bago pa man bumaba sa track, ay maging pilay na? Mas mabuti ang maging pilay kaysa mawalan ng buhay. Ang paggamit ng preno sa likod, ang tanging pagkakataon para mabuhay si Ezio.
Huwag nang magdalawang isip pa. Pamangkin, tingnan mo, ang pulubing ito, na pinatira mo. Gusto niyang gawing, pilay ang tatay mo. Ang taong ganito, dapat mo nang paalisan sa pamilya Zhou. Chenggang, totoo ba ang sinabi mo? Zaizi, kung hindi dahil sa pagligtas mo sa akin noon, namatay na sana ako sa lamig sa kalye. Isinumpa ko na sa nakaraang buhay na hindi kita ipapahamak. Nakaraang buhay pa? Sa tingin ko, ayaw lang ng tatay mo na ipakasal ka sa kanya. Kaya nagtatanim ng galit. Gusto niyang patayin ang tatay mo. Chenggang, naniniwala ako sa'yo. Zhu, iwanan ang preno sa harap. Gamitin ang preno sa likod. Tama ang sinabi ng batang ito. Ngayon, ang tanging paraan ay sundin ang payo niya. Nagtagumpay. Aray, Tatay, tumawag ng ambulansya. Tatay, anak, pasensya na. Natalo ang tatay mo sa karera. Hindi kita naprotektahan. tatay, kasalanan ko ito. Dahil sa kin. Nasugatan ka ng malubha. Anak, huwag kang umiyak. Chenggang, ang anak ko. Ipagkakatiwala ko sa'yo. Tatay. Tatay, Ang biyenan kong ito, talagang hindi maingat. Ang daming magagandang kotse. Ang napili pa niya, yung madaling masira. Hindi pa alam kung buhay si Jizo. Wala na tayo. Hoy! Ang pinuno nyo, dinala ko na sa ospital. Sino pa ang makakalaban sa kin? Noong araw, kasama ko si Jizo sa mga labanan. Ngayong may problema ang pamilyang Zhou. Paano ko ito papabayaan? Ikaw, isang pilay, hirap na hirap kang lumakad. Gusto mo pang makipagkarera? Payo ko sa'yo, umuwi ka na lang at maglaro sa mga apo mo. Baka kung sakaling, matatalo kita. Sasabihin nila, inaapi ko ang may kapansanan. Kuya, may sakit ka sa paa. Ako na lang ang lalaban. Kahit papaano, noong mga nakaraang taon, nanalo ako ng provincial championship. Ang dangal ng pamilyang Zhou. Ako ang magtatanggol. Isang may TV, karapat dapat bang makipagkarera sa kin? Natatakot nga ako, baka sa pagpipigil ng hininga mo. Ikaw pa ang mamatay. Umalis ka na. Ikaw. Hindi karapat dapat. Ikaw. Aray, ang mga taga-pamilyang Zhou na lalaban sa kin. Kung hindi itong pilay, ay itong may TV. Ano? Wala na bang ibang tao ang pamilyang Zhou? Kung wala na talagang ibang tao ang pamilyang Zhou, ang karerang ito, panalo na ako. Kung walang lalaban, di. kung walang may lakas ng loob na lumaban, ako ang lalaban sa iyo. Kung ang mga matatandang elder ng pamilyang Zhou ay hindi na kayang lumaban at wala ng lakas, ako ang magtatanggol sa huling karangalan ng pamilyang Zhou. Lulinan, ang pangalawang karera mo. Ako ang kalaban mo. Isa akong trainee professional driver. Zhu Zai. Ikaw lang? Isang trainee driver. Haamon mo ako? Tumigil ka sa kakadaldal. Sasabak ka ba o hindi? Oo. Sige, syempre sasabak ako. Pero, dahil ikaw ang humahamon sa akin, dadagdagan ko ang pusta. Tulad ng dati, kung ako ang matalo, hindi na ako magiging driver. Pero kung ikaw ang matalo, itatali ko itong walang kwenta para panoorin niya kung paano kita laruin. Ikaw, Zuzai. Si Lulinan ay isang top player sa lower 3 segments. Baguhan ka pa lang. Huwag mo na siyang kalabanin. ako ang matutulog sa kanya kung matalo. Hindi ikaw. At saka, peke lang naman tayong magkasintahan. Hindi mo kailangang maging duwag. Zuzai, nag-aalala lang ako sa'yo. Ito ang susi ng garahe ng pamilya Zhu. Kung takot kang madamay,
Pumili ka ng pinakamabilis na motorsiklo. At tumakas ka na. Tumakbo ka ng palayo. Suji, tingnan mo. Ito ang lalaking pinili mo. Isang duwag na tumatakbo kapag may problema. Magtago ka na. Ang pamilya Zhu ay hindi na kayang magkubli sa iyo. Laban ka ng walang alala. Ang lahat ng iba pa ay akin ng bahala. Pumili ka ng sasakyan. Ganda. Nakikisama ang sasakyan. Ang tanging sasakyang palagi mong kasama sa laban. Ang makakapagpakita ng tunay na kakayahan ng driver. Hindi ako. Magkakamaling tulad ng tatay ko. Baby, nasa Fully Hotel, kwarto 3,601 ang kwarto ko. Hihintayin kita mamaya. Tumigil ka. Kung maabutan mo ako, saka mo sabihin. Countdown para sa ikalawang laban. 3, 2, 1. Simula. Hindi ko inaasahan. Si Suji, isang trainee driver, ay nakapagpapatuloy na manguna kay Lulinan sa karera ng kalahating katawan. Magandang kinabukasan ang inaasahan sa kanya. Sinadya iyon ni Lulinan na magpalamang ng puwang. Sa karera, hindi lang bilis ang labanan. Mas mahalaga ang labanan ng isip. Palagi siyang nakasunod kay Xiaoji para magkaroon siya ng pakiramdam na maaari siyang maunahan anumang oras. Kapag ang pressure na iyon ay umabot na sa limit, bigla na lang magmamadali si Lulinan at mauunahan siya para hindi na siya makahabol. Xiaoji, huwag kang lilingon. Ginugulo ka lang ni Lulinan. Ang pinakamahalaga ngayon ay mauna ka sa apex point. Kung mauna ka sa apex point, iyon lang ang tanging pag-asa mo para manalo. Xiaoji, nauna ka nang pumasok sa apex point base sa kanyang ugali. Magpapalit siya ng lane mamaya. Kapag nakita mong nagpalit siya, dumiretso kagad sa white line sa pagliko. Xiaoji, hala, magbawas ka ng bilis. Magbigay ng puwang. Magbigay ng puwang. Sa wakas malapit na akong manalo. Bakit ko pa siya pagbibigyan? Ayaw ko. Babanggain ka niya. Ay, Baby, natalo ka. Tandaan mong tuparin ang pangako mo. Binangga niya yung tao, nilabag niya ang patakaran. Banggaan sa kurbada, pinapayagan yon ng mga patakaran sa karera. Sinamantala lang niya ang patakaran. Hinahatak ba? Ng tadhana, talagang wawasakin ang aming angkan na Chu? Ngayong natalo na sa karera, kailangan mong tuparin ang usapan. Mga tao, putulin ninyo ang kanilang linya ng produksyon. Basagin ninyo ang kanilang mga motorsiklo. Isara ninyo ang kanilang pabrika. Opo, tingnan ko kung sino ang maglakas loob. Gusto ninyong sirain ang aming industriya ng pamilyang Zhou? Kung may bayag ka, tapakan mo muna ako. Hindi ko inakala na ikaw, matandang ito, ay matigas pala ang buto. Kaya susubukan ko kung alin ang mas matigas, ang iyong mga buto o ang mga sandata namin. Sir, aninyo, walang makakapigil ngayon. Lulinan. Sila ay dating mga nakatatanda mo sa eskwelahan. Kung gagawin mo ito, hindi ka ba natatakot sa parusa? Parusa? Sasabihin ko sa'yo, ang araw na ito
ay matagal ko nang hinintay. Sa panaginip ko, gusto kong sirain ang industriya ng pamilyang Zhou. Sasabihin ko sa'yo, sa panaginip ko, gusto kong maghiganti sa inyo, noong mga panahong, ako'y itinaboy ninyo palabas ng eskwelahan. Kapag ang pamilyang Kawasaki, ay nakuha na ang pabrika ng pamilyang Zhou. Sa panahong iyon, lahat ng inyong mga ari-arian, ay maglalaho na parang usok. Lalaki. Ikaw ay isang kahihiyan ng industriya ng motorsiklo ng China. Kahihiyan? Salamat. Totoo, ako ay isang kahihiyan. Ako ay narito upang tulungan ang pamilyang Kawasaki na makuha ang merkado ng motorsiklo sa China. At kunin din ang lahat ng mga babae sa China. Ikaw, isang babae, ang naglakas loob na saktan ako? Mga tao, pigilan ninyo siya. Opo. Ngayong araw, ipapakita ko sa iyo kung paano sisirain ang iyong minamahal na sasakyan, ang iyong sariling tatak at ang inyong pamilyang Zhou sa aking mga kamay. Huwag. Tumigil kayo. Tumigil ka. Bumalik na naman siya. Alam ko na. Hindi mo ako iiwan. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Hindi babagsak ang lokal na produkto. Ang pamilyang Zhou, hindi rin babagsak. Akala ko sino, isa lang palang, mekaniko na hindi pa nakakasali sa karera. Karapat-dapat ka ba? HMM. Ano naman kung mekaniko? Mekaniko man, kayang-kaya kang talunin. Sige. Sige. May bayag ka. Kung ganun, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pero, ngayong pagkakataong ito, papatungan ko ang pusta. Kung ako ang manalo, ang brasong ito mo, ay akin na. CJ, pumapayag ako. Chenggang, alam kong gusto mong ipagtanggol ang pamilyang Zhou. Salamat sa kabutihan ng loob mo. Pero sa kakayahan mo, huwag mo nang pakialaman itong gulo. Si Lulinan, hindi lang natuto ng teknik ng pamilyang Zhou, kundi sa pamilyang Kawasaki rin. Marami siyang natutunang teknik. Ikaw na isang mekaniko lang. Ano ang ipanghahambing mo sa kanya? Binata, kahit na gusto mong ipagtanggol ang aming pamilyang Zhou, kailangan mo ring tansyahin ang sarili mong kakayahan. Hindi biro ang isang braso. Siya si Lulinan, isang estudyante ng pamilyang Kawasaki. Ikaw, hindi ka mananalo. Kahit ang chairman ng pamilyang Kawasaki, si Kawasaki Ichiro ang dumating. Makasunod lang siya sa akin at umamoy ng usok ko. Hahaha. Tol, wala ka talagang takot sa pagmamayabang hanggang mapunit ang tiyan mo. Nahawakan mo na ba ang isang profesional na karerang kotse? Alam mo ba ang kalagayan ng kalsada? Nakasali ka na ba sa karera? Ha? Ano ang ipanghahabol mo sa akin? Ito ang gagamitin ko. Hahaha. Tama ba ang nakikita ko? Hindi mo ba gagamitin itong motor mo na pampubliko para makipagsabayan sa motor kong pangkarera? Hahaha. Sino nung nagsabing bawal ang motor na pangpubliko sa karera? Sige. Ganito, kung gagamitin mo itong motor na pampubliko at matatalo mo ako, luluhod ako, at tatawagin kitang lolo ng 3 beses. CJ, ikaw ang nagsabi niyan. Huwag kang magsisi. Chenggang, ang motor na pangpubliko at motor na pangkarera, mula sa makina, hangin, bilis ng pag-alis hanggang sa bilis ng pag-ikot. Napakalayo ng pagkakaiba. Kung wala kang pera para i-upgrade ang motor mo, pwedeng gamitin mo ang motor kong inayos. Okay lang. Yung motor na pangpubliko, sanay na ako. Hindi na kailangang palitan. Binata, wala kang alam kaya wala kang takot. Ikaw na hindi pa nakakapasok sa karerahan. Gusto mo pang gamitin ang motor na pampubliko para talunin ang motor na pangkarera? Sa karerang ito, hindi ko talaga alam kung paano ka mananalo. Zuji, pwede bang sabihin mo sa lalaki mo na umurong na? Sapat na ang kahihiyan ng pamilya nating Zhou. Gusto mo pa bang ipasok itong walang alam para lalong mapahiya ang pamilya natin? Tama na. Chenggang, makipagkarera ka lang sa kanya. Kahit na, matatalo ka at mawalan ng isang braso. Aalagaan ka ng pamilyang Zhou habang buhay. Nakakatuwa. Alis na.
Para sa tulad mong walang pakialam sa buhay, mula sa Lilian. Mamaya, ipapakita ko sa'yo kung ano ang tunay na bilis. Para sa tulad mong matandang babae, na pang wheelchair lang ang galing sa pagmamaneho, karapat-dapat ka bang magsalita tungkol sa bilis? Mamaya, papapaniwalain kita, ng buong puso na talo ka. Chenggang, ang tigas ng mukha mo. Kapag natalo ka mamaya, kukunin ko itong braso mo at dadalhin para gawing panghalo sa pagkain ng baboy. 3, 2, 1. Kakasimula pa lang ng karera, 50 meters na agad ang lamang sa kanya ni Chenggang. So, ganun ka ba kabilis gustong manalo sa akin? Launch control agad ang ginamit mo sa simula. Hintayin mo, pag nag-overhead ang makina mo, iiyak ka na lang. Tapos na agad ang laban sa simula pa lang. 100 metro na ang lamang. Si Lulinan, kahit ipikit niya ang mata, panalo pa rin siya. Itong si Chenggang. Wala talagang alam, pagdating sa karera. Yung iba, pag lumiliko, sinisikap na dumaan sa loob ng apex point. Eto siya. Diretso sa labas ng apex point ang daan. Alam ko nang hindi siya magaling. Masasabi ko lang. Magaling lang ang tapang niya. Hoy. Mali. Ginamit niya kanina yung lumang teknik na trail breaking. Gumamit siya ng trail breaking, kahit nalalayo siya sa apex point. Pero pagkatapos ng kurbadang ito, pwede na siyang magpatakbo ng todo. Hindi na niya kailangang isipin ang grip ng gulong na nagdudulot ng panganib na tumaob. Imposible yan. Siya, isa lang siyang mekaniko. Paano niya malalaman ang trail breaking? Para dagdagan ng friction? Ayoko. Ang bilis ng acceleration ni Chenggang. Hindi kakayanin ng kotse ang ganitong bilis ng acceleration. Kung magpapatuloy siya sa pagbilis, paputok ang gulong niya. Chenggang, matatapon din siya sa track. Magpabagal ka. Magpabagal ka na. Ito na ba talaga ang limitasyon ng bilis ng sasakyang gawa sa atin? Talaga bang ang sasakyang gawa dito ay talagang mas mahina kaysa sa gawa sa ibang bansa? Hindi problema ng sasakyan ito. Problema ni Chenggang ito. Siya, wala namang mali sa pagmamaneho niya. Pagkatapos gumamit si Chenggang ng preno sa pagpasok sa kurbada, ay mabilis niyang inayos ang posisyon ng sasakyan. Gumamit siya ng mas mahirap na hakbang-hakbang na pagpasok sa kurbada. Pero pagkatapos gamitin ang hakbang-hakbang na pagbilis, gumamit ulit siya ng isang paraang pagbilis na hindi ko pa nakikita dati. Ang paraang ito ng pagbilis ay napakabilis. Kahit pa motor na pangkaraniwang gawa dito, pati na ang pinaka-advanced na motor sa buong mundo, ay hindi kakayanin ang ganitong napakalakas na paraan ng pagbilis. Ang paraang ito ng pagbilis, parang ano, ang pagbilis na ito ay napaka-advanced at siyentipiko. Parang, ay wala talaga sa panahon natin. Naging kampante ako, sa kalidad ng motor noong 1,900 at 900. Hindi talaga kakayanin ang paraan ng pagbilis, na ako mismo ang gumawa noong ika-21 siglo. Kung hindi gagamitin ang paraang ito ng pagbilis, paano mananalo si Chenggang sa kanya? 500 metro na lang at aabot na siya sa finish line. Mukhang, ang teknik na yun na lang ang magagamit ngayon. Ano ba ang ginagawa niya? 300 metro na lang, nagpeprino pa rin siya? Baka naman, susuko na lang siya? Hindi, nag-burnout siya. Karaniwan, ginagawa ang burnout sa simula ng karera. Nasa dulo na ng karera ngayon. Nag-burnout pa rin siya. Napakalakas ng kapit sa kalsada, baka naman. Gusto niyang gamitin ang isang gulong lang para lumiko at tumawid sa linya? Chenggang, anong paraan ng pagbilis ang ginamit mo? Bakit hindi ko pa yan nakikita dati, ang ganitong paraan ng pagbilis? Nanalo si Chenggang. Ang huling pag-asa ng pamilya Zhou ay napangalagaan. Kahanga-hanga ang mga kabataan. Kahanga-hanga talaga ang mga kabataan. Anong klaseng kakaibang kasanayan ito? Ang bilis. Gusto mong matutunan? Tuturuan kita. Kailangan pa ba kitang turuan? Swertihan lang ito. Ito. Hindi ito kasali. Sandali. Nang tinalo mo ang pamilya Zhu. Ang yabang mo, gusto mo pang gibain ang pabrika at mangagaw ng tao. Bakit na yung natalo ka na, ay alis ka na lang ng basta-basta? Ano ba ang gusto mo? Ano sa palagay mo? Kapag natalo, tatawagin mo akong lolo ng 3 beses. Ako, sabi ko na nga ba? Hindi ito kasali. Swertihan lang ang panalo mo sa akin.
Lolo, Lakasan mo. Lolo, nagkamali ako. Mabait na apo. Dahil masunurin ka naman, hindi ka na pahihirapan ng lolo mo. Umalis ka na. Kung hindi dahil sa mekanikong ito, na gumamit ng mga dialekto para matalo ako sa karera. Pero okay lang, mahaba pa ang panahon natin. Magkita na lang tayo. Akala ko umalis ka na? Ito na ang bida, pagligtas sa dalaga. Ganyan naman lagi sa mga teleserye. Ang yabang mo naman. Akala mo talaga bida kang bayani. Hindi naman ako mukhang bida. Pero ikaw, mukhang kailangan ng tulong, magandang bida. Masyado kang padalus-dalus kanina. Mabuti kung nanalo ka. Paano kung natalo ka? Naalis ang isang braso mo. Sa hinaharap, siguradong magsisisi ka sa pagligtas sa akin. Ayokong magkautang na loob sa iyo. Hindi mo ba sinabi na kung mawalan ako ng braso, aalagaan mo ako habang buhay? Sino ang nagsabing aalagaan kita habang buhay? Binibini, gising na po ang matandang Panginoon. Tara, dali, puntahan natin si tatay. Tatay, gising ka na po sa wakas. Akala ko po hindi na kita makikita. Hindi pa kita nakikitang mag-asawa. Paano ako mamamatay? Narinig ko na ang tungkol sa batang ito. Madali niyang tinalo si Lulinan. At ipinagtanggol ang dangal ng pamilya Zhu. Ang napili mong asawa. Hindi masama. Ginoong Zhu, pecs lang pala ito. Anong peke? Ang ibig niyang sabihin, hindi rin naman madali ang panalo namin. Tama, ginamit ko lang ang ibang porsyento ng lakas ko. Huwag masyadong magsaya. Kaninang umaga, si Kawasaki Ichiro ay nagpadala ulit ng sulat. At mga alahas na ito. Hapons, Ayon sa sulat ni Kawasaki Ichiro, gusto niyang makipagtulungan sa ating tatlong pamilya. Sa totoo lang, gusto lang niyang sakupin ang mga negosyo ng ating tatlong pamilya. Tatlong pamilya. Ang tatlong pamilya, ang siyang pinakamalaking tagagawa ng motorsiklo sa China, ito ay ang pamilya Hu, pamilya Li, at ang ating pamilya Zhu. Sa kanila, ang pamilya Hu ang pinakamalakas. Sumunod ang pamilya Li. Ang ating pamilya Zhu ay hindi maganda ang kita nitong mga nakaraang taon, kaya pinakamahina. Ang tatlong pamilya, sa pag-agawan para sa titulong, numero 1 motorsiklo sa China, ay palaging nag-aaway. ang pamilya Hu at pamilya Li ay matagal nang may masamang balak sa pamilya Zhu. Ngayon, baka sumama sila sa pamilya Kawasaki para labanan tayo. Anak, naaalala mo pa ba noong ninakaw ni Lulinan ang plano ng ating pamilya? Naaalala ko. Pero kalahati lang ang plano ang nakuha nila. Ang kabilang kalahati ay nasa pamilya Zhu pa rin. Sa ngayon, si Kawasaki Ichiro ay ibinigay na ang natitirang plano. Sa dalawang pamilya, ang China Motor Show sa taong ito. Natanggap ko na ang imbitasyon mula kay Patriarch Hu. Malamang, ay may kinalaman din yon sa planong iyon. Hayaan ninyo po sa akin ang bagay na ito. Ang planong iyon ay mula sa pamilya Zhu. Inihanda ng mahigit 10 taon na plano ng disenyo ng motorsiklo. Ito ang bunga ng kalahati ng buhay ninyo. Tay, huwag kayong mag-alala. Sa China Motor Show na ito, tiyak na mababawi ko ang plano na pag-aari ng pamilya Zhu. Zuzai, ano ba ang ibig mong sabihin kanina? Ano? Ibig kong sabihin, bakit hindi mo na lang sabihin sa tatay mo na peke lang ang pagpapakasal natin? Peke kahapon. Hindi ko naman sinabing peke rin ito ngayon. Ano? Ayaw mo ba? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Kung gayon, ang ibig mong sabihin ay, Kapag nakuha ko na ang plano ng motorsiklo, saka ko sasabihin sa iyo ang ibig kong sabihin. Patriarch Ho. Ang daming redyalong ipinadala ni Kawasaki Ichiro. At napakapalabiro pa sa sulat. Ano sa palagay mo? Dapat ba tayong pumayag o hindi? Kumusta na ang mga bagay-bagay? Ayon po sa ulat, Patriarch, ang bagay na ito ay tapos na. Ang mga sulat ay naipadala na sa lahat ng miyembro ng tatlong pamilya. Sa pagsisimula ng China Motor Show, ay ang pagbagsak ng tatlong pamilya.
Zuzai. Bakit kaya ayaw umupo ng mga yon? Sa mga upuang yon? Ang mga upuang yon ay para sa 3 malalaking pamilya. Tara. Aray, hindi ba ito si Binibining Zuzai ng pamilyang Zhu? Balita ko, ginamit ng pamilyang Zhu ang sarili nilang motorsiklo para talunin ang hamon ng pamilyang Kawasaki, ang lokal na motorsiklo. Dahil sa tagumpay na ito, tumataas ng tumataas ang benta. Pagpapalago ng lokal na produkto. Paglaban sa dayuhan, iyan ang dapat gawin ng bawat mamamayan ng China. Q1, dalhin mo na kami sa upuan namin. CJ, dito po. Binibining Zhu. Ito po ang upuan ng pamilyang Zhu. Nagkakamali ba kayo? Bakit ang upuan ng pamilyang Zhu ay nasa sulok na ito? Ang upuang ito ay pinili ng aming Panginoon ng pamilyang Hu. Ayon sa aming Panginoon, ang pamilyang Zhu ay nararapat lamang dito. Ang aming pamilyang Zhu ay matagumpay na nakalaban sa malakas na kalaban at itinanyag ang pangalan ng lokal na motorsiklo sa ibang bansa. Bakit kami paupuin dito? Ipatawag mo ang Panginoon ninyo ng pamilyang Hu. Gusto kong makita kung sino ang hindi iginagalang ang aming pamilyang Zhu. Ho1, paano mo pinapakitungo ang mga bisita? Paano mo nagawa na dito pa uupin ng pamilyang Zhou? Ang taon ng pagtitipon ng motorsiklo ngayong taon ay pinangungunahan ng pamilyang Hu. Panginoong Hu, ganito ba ang pagtanggap ninyo sa bisita? Binibining Zhou, dahil pinasikat ninyo ang industriya ng motorsiklo ng China, ang pamilyang Ho ay hindi kayo pa uupin dito. Kasalanan nito ng mga tauhan. Sana'y patawarin mo kami, Binibining Zhou. Ho1, dalhin mo na agad si Binibining Zhou sa kanyang upuan. Sabi ko na nga ba, sa reputasyon ng aking ama, hindi nila tayo basta-basta apihin. Pasensya na po sa aking pagkukulang. Sana'y patawarin mo ako, Binibining Zhu. Sa totoo lang, ang upuan ninyo ay nandito. Ginoong Hu, huwag mong abusuhin ang kabaitan namin. Paulit-ulit na, kayong nanalait sa pamilyang Zhu. Akala mo ba talaga na ang aming pamilyang Zhu ay madaling apihin? May pagkakaiba ang matanda at bata. May ayos ang mataas at mababa. Sa kasalukuyang kalagayan ng pamilyang Zhou, nararapat lamang na ito ang pwesto nila. Sa itsura ng sitwasyon, ang dalawang malalaking pamilya ay talagang tumalikod na. Mukhang sigurado na ang lahat. Kahit na mahina ang kapangyarihan ng aming pamilyang Zhu, pantay-pantay pa rin kami. Kay Ginoong Hu at Ginoong Li, bakit kailangang dumanas ng ganitong kahihiyan ang pamilyang Zhu? At ang upuang pangunahin pa, kung hindi dahil sa pag-alala ko at ni Ginoong Ho, sa dating pagkakaibigan, ang pamilyang Zhou ninyo, hindi lang sa kasama ng aso ang pwesto, kahit kumain sa may pintuan, ay hindi karapat-dapat. Ang industriya ng motorsiklo ng Huaxia ay umabot sa kasalukuyang kasaganaan dahil sa pagsisikap ng aking ama at ng dalawang pinuno ng pamilya. Ang upuang ito ngayon, kailangan kong umupo para sa aking ama at para sa pamilyang Zhu. Dati, ang pamilyang Zhou ay talagang malakas. Pero ngayon, ang iyong ama ay naaksidente ng motorsiklo at nasa ospital. Ang pamilyang Zhou, ikaw na lang ang natitirang batang babae. Zuji, sa tingin mo ba, sa iyong kasalukuyang kalagayan, karapat-dapat ka bang umupo sa pangunahing upuan? Ang pamilyang Zhou ay puro matatanda at mahihina na. Mag-aambisyon pa ng pangunahing upuan. Kung ako ay taga-pamilyang Zhou, wala akong mukhang ihaharap sa pagpupulong ng Huaxia. Sa tingin ko, sa kalagayan ng pamilya Zhou ngayon, mas mabuting isuko na nila ang pabrika. Hayaan na ang matandang si Zhu Yishun at ang buong pamilya ninyo na umuwi na lang at magsaka. Ang pwestong ito ngayong araw, ako ang dapat na umupo. Pwede ka namang umupo sa pinakamataas na posisyon, pero kailangan mong magbayad ng maliit na halaga. Kaming 3 pamilya ay naghirap at nagtiis para maitayo ang aming negosyo. Ikaw, isang batang hamak, umaasa lang sa impluwensya ng tatay mo. Gusto mong pantay-pantay tayo? Sa mundong ito, walang ganoong kadaling bagay. Kung gusto mong tanggapin ang posisyon ng pinuno ng pamilya, kailangan mong tiisin ang sakit na hindi kayang tiisin ng karaniwang tao. Halika, habarin mo ang sapatos at medyas mo, at lumakad ka mula rito. Saka ka namin kilalanin. Kung sabihin mong lalakaran, ang aming pamilya Zhu, bakit kailangan pang kilalanin ninyo? Dahil sa kalahati ng blueprint na ito, Talaga nga, ginamit nila ang blueprint na ito para maglaro. Blueprint ito ng aming pamilya Zhu. Ibalik mo sa akin. pag sinabi mong ibibigay, ayon kay Jilly, habarin mo ang sapatos mo, at lumakad ka rito, saka ko ibibigay sa iyo ang blueprint. Kung hindi, susunugin ko ito.
Para, walang sino man ang makinabang. Huwag. CJ, pumapayag ako. Sana'y tumupad ka sa pangako mo. Kapag nalakad ko ito, ibalik mo sa akin ang blueprint. Narito ang blueprint. Kung may lakas ng loob ka, kunin mo. Zuzai, huwag kang pumunta. Kung hindi ako pupunta, paano ko makukuha ang blueprint? Aagawin ko ba sa kanila? Kahit mamatay ako ngayong araw, kailangan kong mabawi ang blueprint. Zuzai, hindi mo ba iniingatan ang sarili mong mga paa? Ako nga, nangangamba para sa'yo. Ang paghihiganti ng isang mabuting tao, kahit 10 taon pa ang lumipas, hindi pa huli. Ganito na lang. Ang galit na ito, tiisin muna natin. Ang blueprint na yon, pag-isipan natin ng mabuti. Sa mundo ng mga mandirigma, ang buhay ay nakasalalay sa reputasyon. Isang hininga lang, ang blueprint na ito ngayon, kailangan kong mabawi. Ganoon ba kahalaga ang blueprint na yon? Ganoon ba kahalaga hanggang sa ang mga sinasabi ko? Wala ka ng pakialam. Mahalaga. Napakahalaga. Ang motorsiklo sa blueprint. Sa disenyo ng makina, ay walang katulad sa buong mundo. Basta't makagawa tayo ng modelo sa blueprint. Ang pamilya Zhu ay makakalahok sa World Motorcycle Competition at magpapakita ng kakayahan. Kaya ngayon, kahit paakyat ako sa bundok ng mga patalim o bumaba sa dagat ng apoy, hindi ako magdadalawang isip. Kung hindi ko ito matiis ngayon, pakiusap, alagaan mo ang aking ama. At alagaan mo rin ang sarili mo. Zuzai, Binata, kailangan mong tiisin ito. Ito, ay unang hakbang pa lang. Ay, ang puti-puti ng mga paa, kung masisira lang, sayang naman. Suji. Kung natatakot ka sa sakit, sumuko ka na. Tumigil ka na. Sa diksyonaryo ni Zuzai, wala pa ang takot sa kamatayan. Sa totoo lang, kung gusto mong makuha ang blueprint na ito, hindi naman ganoon kahirap. Basta't ang pamilya Zhou ay tumigil sa paglahok sa World Motorcycle Competition at maging sunod sa rin sa amin. Kami ay ibabalik sa iyo ang blueprint. Sinabi ng aking ama, ang mga Zhu, mabuti pang mamatay kaysa magpakumbaba. Ang blueprint na ito, kukunin ko ang World Motorcycle Competition. Ang pamilya Zhu ay dapat talagang sumali. Ayaw ng mabuting pakikitungo, gusto mo ng masama. Dahil matigas ang ulo mo, dadagdagan pa kita. Ikaw ang may gusto nito. Kahit mamatay ka ngayon sa mga tinik, sarili mong kasalanan. Kahit mamatay ako ngayon, ang dangal ng pamilya Zhu, kailangan kong ipaglaban. tama na. Kayong dalawang matatandang hayop. Alis ka na. Anong ginagawa mo? Bumaba ka. Huwag mo nang gawin to sa sarili mo. Kung talagang mahal mo ako, igalang mo ang desisyon ko. Jujai, Kung hindi talaga kaya, sumuko ka na lang. Hayaan mo na, ang pamilya ninyong Zhou, mga walang kwenta kayong lahat. Isuko mo na ang pwestong ito. Huwag ka nang sumali, walang magmamalasakit. Sa pinakamasama, sasabihin lang na walang kakayahan ng mga Zhou. Mga walang kwenta kayong lahat. Hindi kami mga walang kwenta. Kahit nakaupo ka sa silyang ito, ano naman ang magagawa mo? Isang babae ka lang, ang pamilyang Zhou. Sa iyo mapupunta ang wakas nito. Ito ang kasunduan ng tatlong pamilya sa pagtatayo ng pabrika ng motorsiklo. Ako at si Jiho ay pumirma na. Dahil ikaw ang kumakatawan sa mga Zhou, ang kasunduang ito. Pirmahan mo na para sa tatay mo.
3 pamilya ang magtatayo ng pabrika. Kayong 2 pamilya, magbibigay lang ng 20% shares ng pabrika ninyo. Bakit kami, ang mga zoo, ang kailangang magbigay ng 80% shares? Bakit? Siyempre dahil kayo ang pinakamahina. Hindi patas to. Malinaw na, gusto ninyong sakupin ang mga zoo. Patas, ang kalikasan ng pumipili, ang matatag ang nabubuhay. Ikaw ba ay baguhan lang sa mundo? Ni hindi mo alam ang simpleng prinsipyong ito. Akala mo ba, ikaw lang ang may pasya sa mundo? Kung ayaw ng mga zoo, walang makakapilit sa kanila. Kung hindi pumayag ang mga zoo, Ang lakas ng loob mo. Mas hambog ka pa sa tatay mo. Ngayong araw, papatayin ko ang, kaya abangan mo, batang babae. Pumirma ka. Kung hindi ka pipirma, ako na ang pipirma para sa'yo. ayaw kong pumirma. Ngayong araw, pipirma ka, gusto mo man o hindi, ang pamilya Zo ay hindi makakasali sa world competition. Ang chairman ng pamilyang Kawasaki, si Kawasaki Ichiro, ay dumating na. Nagkakunsaba nga sila. Mukhang sa pagkakataong ito, marami pa tayong kalaban ng mga hamak. Oy, hindi ba't ito ang ating bunsong babae ng pamilyang Zo? Bakit ngayon? Ang kahabag-habag mo na? Mga Panginoon, yamang natupad na ang napagkasundoan, at nahuli ninyo si Suji. Ibigay ninyo sa akin ang mga plano at ang tao. Mula ngayon, tayo ay magiging isang pamilya na. Panginoon Lee, Panginoon Hugh, ang aking ama at kayong 2 ay magkasamang nagtayo ng merkado ng domestic motorcycles. Paano ninyo nagawa ang ganitong kasuklam-suklam na bagay? Mga Panginoon, kahit na ang domestic motorcycle industry ay may problema ngayon, kaya ba ninyong ipagkanulo ang imperyong pinaghirapan nyo ng maraming sa mga Hapons na ito? Mayroon kayong sinaunang kasabihan sa dasiya, kung ang tao ay hindi para sa sarili, siya ay pupuksain ng langit at lupa. May isa pang kasabihan. Ang tao ay namamatay para sa kayamanan. Ang ibon ay namamatay para sa pagkain. Kayo ay mga taong matatalino. Kayo, Kawasaki Ichiro, narinig mo na ba? Nasa aming huwasiya. May isa pang sinaunang kasabihan. Kung ang bansa ay hindi na bansa, paano mabubuhay ang pamilya? Ano ang ibig sabihin niyan? Hindi ko maintindihan. Kung gayon, ipapaliwanag ko sa iyo ng simple. Ang mga motorsiklo ng Huwasiya at ang mga motorsiklo ng Sakura ay tulad ng tubig at apoy. Hindi mo ba iniisip na kami ay makikipagtulungan sa iyo dahil lang sa maliit na pakinabang? Hindi pala nagtaksil ang 2 Panginoon. Mga hayop, kayo, tinanggap ninyo ang aking mga bagay. Ngayon ay ayaw ninyong tumyupad sa usapan? Hindi mo ba iniisip na kami ay magkakanulo sa aming mga kababayan para lang sa pera? Tanggapin mo ang iyong maruming pera, President Kawasaki. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon. Huwag kayong magmalaki. Sasabihin ko sa inyo. Sa mga tulad ninyong, mga basura at walang kwenta. Gusto pa kayong makipag-away sa pamilya Kawasaki? Karapat-dapat ba kayo? Ano ba ang tingin ninyo sa mga Kawasaki? Kaming mga Chino, kahit mag-away-away man kami, sarili naming usapan yan. Kung may dayuhan mang manghamak sa amin, ang pamilya ho ang unang hindi papayag. Panginoon Hugh, Panginoon Lee, kayo. Hoy! Anak ng pamilya Zo, nasugatan lang ang paa mo. Wala kang kinalaman dito. Magpahinga ka na lang dyan. Hoy, ikaw na asawa, parang troso ka. Samahan mo ang asawa mo't magpahinga. Zizay, halika na. Panginoon Hugh, Panginoon Lee. Nagkamali ako sa inyo. Ako talaga, wala na akong mukhang haharap sa inyong 2. Hoy! Ang pagkuha namin sa lugar mo, ay ayaw lang naming mapunta ito sa mga Hapon. Huwag kang mag-alala. Ngayon, nandito ang 2 tito mo. Walang sino man sa inyo ang makakapinsala sa kanya. Kung ganoon ang ibig sabihin ng 2 Panginoon, ayaw ninyong makipagtulungan? Kung ganito ang mangyayari, huwag ninyong sisihin kung lilinisin ko kayo ngayon. Sino ang minumura mo? Bastos. Hindi ikaw ang sinasabi ko. Ang sinasabi ko ay ang lahat ng nakaupo dito, lahat kayo ay hindi makatarungan. Lalabanan kita. Tingnan natin kung sino ang. Sige. Narinig ko na si Panginoon Ho ay bihasa sa pagmomodify ng motorsiklo. Kaya't magpaligsahan tayo sa pagmomodify ng motorsiklo. Ano sa tingin mo?
Paligsahan na, sinong takot? Kung matatalo ako ngayon, ang kumakatawan sa pabrika ng pamilya Ho, ang control key, ibibigay ko ng buong buo. Pero kung ikaw ang matatalo, kailangan mong, sa lahat ng nakaupo dito, humingi ng tawad. At magpakailanman nang umalis sa China. Sige, usapan na yan. Pero dadagdagan ko ng isang kondisyon. Kung sino man ang matalo, mula ngayon, hindi na pwedeng sumali sa World Motorcycle Competition. Unang round, mechanical assembly. Dalawang engine na magkapareho ng modelo, ang unang makakapag-assemble ng buo, ang siyang mananalo. Naiintindihan nyo? Ikaw ang unang nakipagpaligsahan sa akin sa assembly. Ngayon, ipapakita ko sa'yo kung gaano kataas ang langit, gaano kalalim ang lupa. HMPH. Matandang hayop. Handa. Si Huyulu ay noong dekada 70, ang pinakamahusay na mekaniko sa Huaxia. Noong kabataan niya, tinawag siyang hari ng pagbabago ng motor. Ang mga motor na nabago sa kanyang kamay, hindi bababa sa 8,000 o baka 1,000 na. Ang pag-disassemble at pag-assemble ng motor ay ang kanyang espesyalidad. Mukhang itong laban, si Kawasaki Ichiro ang matatalo. Ang mga motor noong dekada 70. Simple ang konstruksyon, madaling i-disassemble. Ang mga racing motor pagkatapos ng maraming taon ng pag-unlad at pagpapabuti. Ang katumpakan at densidad ng mga internal na parte ay hindi na maihahambing sa dati. Kahit na si Huyulu ay may matandang karanasan, ngunit pagdating sa pag-unawa sa konsepto ng engine, malayo siya kay Kawasaki. Ikaw, isang hamak na mekaniko ng motor. Ang lakas ng loob mong punahin si Hujiyazo. Ang mga motor na kanyang na-assemble ay mas marami pa kaysa sa kinain mong kanin. Mas mabuting makita kaysa marinig ng sandaan. Ito ang espesyalidad ni Hujiyazu, ang Gangfeng Yushu. Si Hujiyazo kumpara kay Kawasaki, ang bilis ng pag-assemble ay hindi lang konti kundi napakabilis. Sa tingin ko, walang duda sa laban na ito. Mukhang mali ang hula mo. Si Kawasaki Ichiro, ang pag-unawa sa mga precision parts, ay hindi kasing galing ni Huyulu. Kahit na, kailangan pang magsuot ng salamin para pag-aralan ang pag-assemble. Ang salamin na suot ni Kawasaki ay isang X-ray glasses na nakakakita ng mga linya. Ang koneksyon ng engine ng motor sa kabuuan ay napakasalimuot at nagbabago. Kahit na si Huyulu, na isang matandang mekaniko, sa harap ng napakaraming mga assembly parts, ay kailangan pang maghanap ng matagal ng tamang installation lines. At sa pagkakaroon ng X-ray glasses, ang mga mata ni Kawasaki ay parang mayroon ng X-ray system. Sa harap ng iba't ibang paraan ng pag-assemble, maaaring magbigay ng iba't ibang assembly plans. Kahit na gumamit siya ng high-tech, ano naman? Si Hujiyazo ay malapit nang matapos ang pag-assemble. Kahit na tumubo siya ng ilang kamay, hindi pa rin siya mas mabilis kay Hujiyazo. Hala, si Kawasaki Ichiro ay gagamit ng shadowless hands. Hindi ko siya pwedeng paunahan. Kailangan kong bilisin. Tapos na ang laban. Ako, hindi ko inaasahang. Ang modification 13 lang. Ang master ng makina. Sa tingin ko, para kang asong walang amo. Natalo ka sa laban, at nawala rin ng halos buong pinaghirapan mong negosyo. Natalo ka, isuko mo na ang iyong family key. Matanda ka na. Natalo ka na nga, ayaw mo pang umamin? Akin na yan. Ito ba ang kakayahan ng pamilyang Daksha sa pag-assemble? Ang aming pamilyang Kawasaki, kayang-kayang talunin kayo, parang langgam lang. Kasalanan ko. Dapat hindi ako nagpadalos-dalos. Ngayon, hindi lang nawala ang family key. Pati ang World Motor Competition ay hindi na ako makakasali. Sa akin magwawakas ang pamilya Ho.
Akala mo ba wala ng ibang tao? Sa Huaxia, ha? Natalo man ang pamilya Ho, nandito pa ang pamilya Lee. Kawasaki, matanda kang taksil. Hamonin mo kaya ako? Gusto ko yan. Ano ang laban? Pangunahing kasanayan. Katalinuhan sa pagtingin. Katalinuhan sa pagtingin. Panginoon Lee, noong nakikipagkumpetensya pa siya, dahil sa kanyang mahusay na mata, sa iba't ibang paligsahan, marami siyang napanalunang premyo. Pagdating sa mata, si Panginoon Lee ay bihirang matalo. Sige. Pagtutulungan na lang natin ng pana. 3 palaso ang laban. Pagkatapos ng 3, ang may pinakamataas sa puntos ang mananalo. Ako na ang mauuna. Ito ang natatanging kasanayan ni Panginoon Lee, ang all-seeing eye. Ikaw na, matanda. Ano na namang kalokohan ang ginagawa niya? Ang pamilya Kawasaki ay may isang sikretong pamamaraan. Kapag pinag-aralan ito ng isang driver, maaari siyang makakita sa lahat ng direksyon at makarinig ng malayo. Sa gayon, maaabot nito ang estado ng flow kung saan lubos na nagkakasundo ang katawan at mga mata. Bagamat si Kawasaki ay hindi kasing talas ni Ginoong Lee. Ngunit, kapag naabot na niya ang estado ng flow, hindi rin siya dapat maliitin. Ginoong Lee, akala mo ba ikaw lang ang kayang tumama ng 10 bilog? Unang palo pa lang ito, 2 pa ang natitira. Anong nagmamadali ka? Kung makakapuntos ka ng isang 10 bilog, ano na lang ang mga susunod? Unang round, si Ginoong Lee ay 10 bilog, 100 puntos. Si Presidente Kawasaki ay 10 bilog, 100 puntos. Nagsisimula na ang ikalawang round. Ginoong Lee, ang palo mo ngayon ay napakabano. Bakit 6 na bilog lang? Ano naman yun? Di pa ba mabato yung matandang yun? Ang pamilya Kawasaki ay hindi pa natalo kailanman. Ang mga mata ko ay panukat. Ikalawang round, si Ginoong Lee ay 60 puntos. Si Presidente Kawasaki ay 10 bilog, 100 puntos. Ginoong Lee, kanina ang yabang-yabang mo. Magmayabang ka pa. Anong nagmamadali ka? May 3 palo pa. Ginoong Lee, ito na ang huling pagkakataon mo. Kaya mo ba? Ginugulo ni Kawasaki Ichiro si Ginoong Lee. Isipin mo ang iyong pamilya. Isipin mo ang karangalan ng China. Nasa palo mong ito ang lahat. Dapat mong pagigihan ito. Ginoong Lee, bakit hindi ka pa ba mabato? Hindi tumama sa target. Sa unang 2 round, 200 puntos ako. Ikaw, 160 puntos. Ngayon, itong 3 round, kahit hindi ako tumira, panalo pa rin ako sa'yo. Pero para mawala yung kayabangan mo, itong 3 palaso. Tatirahin ko pa rin. Hoy, Ginoong Lee, pasensya na, pagkakamali lang, pagkakamali. Manduruges, sobra na ang pagmamalabis mo. Sa paligsahan, ang nananalo ang hari, ang natalo, magnanakaw. Kayong mga walang kwentang tao, binigyan ko na kayo ng pagkakataon. Kung may sisihin kayo, sarili ninyo dahil mahina kayo. Sige, Ginoong Lee, isuko mo ang susi ng pamilya. Habang buhay akong nag-alaga ng agila. Ngayon naman, ako ang tinuka nito. Tumaya ako, talo ako. Kunin mo na, hindi na ako makakasali sa World Motor Championship. Sa Pamilya Zone na lang ako aasa sa hinaharap.
Noong nakaraan, swerte lang kayo at nanalo. Pero ngayon, dumating na si Chairman Kawasaki. Narito na siya. Ngayon, gusto kong makita, ano ba ang kayang gawin ninyo para labanan ng pamilya Kawasaki? Payo ko sa inyo, isuko nyo na lang ng maayos ang susi, baka sakaling mahabag kami, at payagan kayong mabuhay ng marangal. Mga miyembro ng pamilya Zhu. Mamatay man, hindi susuko. Sige, kung ganun, ako at si Chairman Kawasaki, hindi na kami magpapakita ng awa. Sa 3 pamilya, 2 pamilya na ang nakuha ni Kawasaki Ichiro, halos lahat na. Ang natitira na lang ay ang pinakamahinang, Pamilya Zhou. Ano ang kakayahan ng Pamilya Zhou para makipagkumpetensya sa kanila? Talaga bang magwawakas na ang industriya ng motorsiklo ng China? Wala na talaga. Tapos na ang lahat, hindi naman talaga. Ang totoo, ang dahilan ng pagpunta namin ng pamilya Kawasaki dito ay para sa kanya. Basta ibigay lang ng 2 pamilya, sa akin ng babae. Ang plano naming pagbili sa 3 pamilya ay maaaring pag-usapan, maaari pang pag-isipan. Ang tanong, ipagtatanggol ba ninyo ang industriya ng inyong pamilya o ililigtas ninyo ang babaeng ito? Akala mo ba ang mga tao sa ating bansa ay mga taksil na nakikipagsabuatan sa kaaway? Ang mga industriyang natalo sa amin, kaya naming mabawi sa sarili naming paraan. Maaaring matalo ang pamilya ho sa kompetisyon, pero hindi kami magiging taksil sa bansa. Ang awayan ng 3 malalaking pamilya ay sarili naming usapan. Kung gusto mong kunin si Suji sa harap namin, hindi kami papayag. Ayaw ng mabuting pakikitungo, gusto pa ng masama. Akala mo ba na kung wala kayo, hindi na namin madadala ang isang masamang babae? Subukan mo kung may lakas ng loob ka. Nangangahas ka pang na magkagulo sa club ng kotse ng ating bansa? Parang hindi mo binibigyang halaga ang pamilya ho. Kuya ho, tutulungan kita. Ginoong Hugh. Isang grupo ng mga matatanda at mahihina. Gusto pa nilang sirain ang plano ng pamilya Kawasaki. Karapat-dapat ba kayo? Ang taong gusto kong dalhin ni Kawasaki Ichiro, walang sino man sa inyo ang makakapigil. Suji, umalis ka na agad. Huwag kang mahulog sa kamay nila. Bitiwan mo. Gusto mong dalhin siya? Maliban kung sa ibabaw ng bangkay ko, kadadaan. Gusto mong mamatay? Ginoong Hugh. Pakibitawan mo na po. Hayaan mo silang dalhin ako. Handang magsakripisyo ang sarili ko. Para sa kaligtasan ng 3 malalaking pamilya. Bitiwan mo na agad. Hindi ko bibitawan. Matanda, talagang gusto mong mamatay. Ginoong Hugh. Sinabi ng ating mga ninuno. Ang buhay at kamatayan ay maliit na bagay. Ang pagkawala ng dangal ay malaking bagay. Kaming mga anak ng bansang Huaxia. Hindi namin papayagan ng mga dayuhan na humamak sa amin. Nakakainis. Ngayon na, dadalhin kita para makita ang iyong mga ninuno. Ikaw naman, sino ka? Ang lakas ng loob mong gambalain ang plano ko. Kawasaki Ichiro, hindi mo kailangang malaman kung sino ako. Ang kailangan mo lang malaman, na ito ay lupain ng China. Wala kang karapatang maghari-harian dito, isang tagahapon ka lang. Ikaw na naman, itong mekaniko. Alamin mo, ang pangalan ni Chairman Kawasaki ay hindi pwedeng tawagin ng isang mababang uri ng tao tulad mo. Ano? Hindi pa ba sapat ang pagkatalo mo noong nakaraan? Chairman Kawasaki. Noong nakaraan, lahat ay dahil sa kanyang mekanikong ito. Na siyang sumire sa malaking plano natin sa pamilya Zhou. Mga walang silbi. Ni hindi ninyo kayang talunin ng isang mekaniko lang? Ano pa ang silbi ninyo sa akin? Mga walang kwenta. Chairman Kawasaki. Noong nakaraan, ay isang maliit na pagkakamali lang iyon. Ngayon naman ay bumalik na kayo. Ngayon, ibabalik natin ang lahat ng nawalang dangal sa pamamagitan ng panalo. Ang pamilya Kawasaki ay isang kilalang angkan sa mundo ng motorsiklo ng Hapon. Ang pakikipagkarera sa isang hamak na tulad niya, karapat-dapat ba siya? Hindi ako karapat-dapat, pero mayong nandito ako. Ang mga susi ng 3 dakilang pamilya. Pati si Zuzai, walang sinuman sa inyo ang makakaalis dito.
Ayos. Gusto ko ang mga taong tulad mong may ambisyon. Kung makikipagkarera ako ng motorsiklo sa'yo, parang binubuli na kita. Ganito na lang. Narito ang susi. Kung kaya mong kunin ito mula sa akin, hindi ko na siya pakikialaman. At sisiguraduhin kong hindi na ako magkakaproblema pa sa hinaharap. Ganun lang kasimple. Para mapatalsik si Kawasaki Ichiro. May masamang bala kaya siya? Si Kawasaki. Gusto niyang hamanin sa lakas ng braso. Si Kawasaki Ichiro. Ang naging hari sa mundo ng motorsiklo. Dahil sa lakas ng kanyang mga braso. Ang kanyang dalawang braso ay may pambihirang lakas. Ang pagdaig sa kanyang mga brasong ito ay parang imposible. Hindi ba? Ang kapalaran ng 3 dakilang pamilya ay ipagkakatiwala na lang sa batang ito? Siya, kaya ba niya? Binata. Ang buhay at kamatayan ng industriya ng motorsiklo ng China ay nakasalalay na sa'yo. Huwag kang mag-alala, Panginoon Hugh. Kawasaki. Kung matatalo kita, hindi mo lang dapat ibalik ang mga negosyo ng 3 dakilang pamilya. Sa darating na World Motorcycle Championship, hindi ka makakasali. Hindi ako papayag ang sumali. Tingnan natin kung kaya mo ba yan. Ang lakas ng numero 1 braso ng hapon ay ganyan lang pala. Ang braso ko. Ang braso ko. Nanalo. Paano ako matatalo? Ang kamay ko. Presidente. Presidente. Chenggang. Maalala ko ang nangyari ngayon. Babalik kami, sigurado yan. Kawasaki, tandaan mo ang pangako mo. Kung makikita kita sa World Motorcycle Championship ngayong taon, makikita kita. Ako mismo ang kikilos para sa China. Para baliin ang isa mo pang braso. Para baliin. Hindi na kailangan. Ginawa ko lang ang tungkulin ng isang mamamayang Chino. Magkadugtong ang hininga ng 3 pamilya. Ang prinsipyo ng pagkawala ng labi, panginginig ng ngipin. Mas naintindihan nyo yan kaysa sa akin, di ba? Mula ngayon, sana'y kaunti na lang ang awayan nyo sa loob. At mas magkaisa kayo. Zuzai. Zuzai. Anak, nagising ka na rin. Sa pagkakataong ito, ako bilang iyong ama, ay pinasali kita sa Motorcycle Congress. Mahirap talaga iyon para sa'yo. Dahil sa akin at sa pamilya Zhu, marami kang tiniis na hirap. Tay, huwag kang magsalita ng ganyan. Bilang miyembro ng pamilya Zhu. Para sa pamilya Zhu. At sa industriya ng motorsiklo ng China, tumulong ng kaunti. Ay tungkulin ko lang yon. Tay, nasaan si Chenggang? Halika. Lahat ng ito, ay ikaw mismo ang gumawa? Siyempre naman. Sa mga susunod na araw, magpahinga ka na lang ng maayos sa bahay. Ang mga gawain sa labas, ako na ang bahala. Hindi pwede. Kailangan kong kumatawan sa pamilya Zhu. Sa World Motorcycle Championship. Ang bagay na yan, huwag mo nang isipin, malubha ang sugat mo. Ang tungkol sa championship, ipagkatiwala mo na sa lalaki mo. Tay, ano nang pinagsasabi mo? Ano? Ibinigay na ng iyong ama ang racing team ng pamilya Zhu sa kanya. Hindi ka pa ba masaya? Tay, dati ayaw mo sa kanya. Dahil mekaniko lang siya, di ba? Mabuting tao iyang binata. Bilang manugang ko, sa tingin ko, tama lang. Pagkatapos ng World Motorcycle Championship, paghahandaan ko ang kasal nyo. Pwede naman. Sige, usapan na yan. Putang inang Chino na to. Ang plano sa pagkakataong ito ay nabigo na naman. Ano ba ang silbi ng pagsasalita lang? Mga walang kwentang tao kayong lahat.
Itong si Chenggang, paulit-ulit niyang sinisira ang mga plano ko. Malubhang naaapektuhan nito ang malaking plano ng mga motorsiklo ng Sakura na pasukin ang merkado ng China. Presidente Kawasaki, si Chenggang ay isang mekaniko lang. Kung hindi tayo makalaro ng hayagan sa kanya, maglaro tayo ng patago. Ano? May magandang plano ka ba? Oo, Presidente Kawasaki. Ganito kasi yun. Si Chenggang ay may relasyon sa panganay na anak ng pamilya Zhou. Pwede nating simulan kay Suji. Kailangan lang nating kidnapin ang minamahal na anak na babae ni Zhou Yishun. Pagdating ng panahon, maging ang pamilya Zhou o si Chenggang ay mahigpit nating makokontrol. Suji, Chenggang. Sa pagkakataong ito, paparusahan ko kayo ng walang awa. Zuzai. 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 Hindi ba't sinabi mong dadalhin mo ako sa training ground ng pamilya Zhu ngayong araw? Bakit hindi ka pa bumangon? Zhu. Gising ka na. Lulinan, ikaw na naman. Bitawan mo ako. Hoy, ganda. Malapit ka nang mamatay, matigas pa rin ang dila mo. Sinong may kasalanan? Ayaw mo kasing pakasalan ako noon. Pero ngayon, nasa palad na naman ako ng kamay mo. Taksil, kahit hindi ako mag-asawa habang buhay, hindi kita pakakasalan. Ang lalaking ito, Ginoong Lo, hindi ba't gusto mo siyang makuha? Ngayon. Iyon na siya. Salamat, Presidente. Salamat, Presidente. Hoy, ganda. Sasabihin ko sa'yo, sinong may kasalanan? Ayaw mo kasing pakasalan ako noon. Ngayon, hayaan mo akong magpakasaya ng husto. bitawan mo ako. Bitawan mo. Sumigaw ka. Kapag mas malakas ang sigaw mo, lalo akong nasasabik. Tumigil ka. Zuzai. Ikaw na naman, tung munting ganda, mekaniko, di ba? Maling-mali ang pagdating mo. Sinira mo na naman ang plano ko. Ginoong Cheng. Dumating ka rin. Tumigil ka sa kakadaldal. Bakit nyo dinala si Zuzai dito? Ano ba talaga ang balak nyo? Anong gagawin? Siyempre, gagawin namin ang mga bagay na gusto ng mga adulto. Alisin mo ang kamay mo. Chenggang. Zuzai, tapos na ba kayong dalawa? Umaga na to, ano ba ang ginagawa niyo dyan? Zuzai. Ay naku, galawang Kawasaki Ichiro na naman ito. Tao, ihanda ang sasakyan. Sasagipin ko ang anak ko. Bitawan mo siya kung may problema sa akin. Basta bitawan nyo lang siya. Kahit anong gusto nyong gawin ko, gagawin ko. Paulit-ulit mong sinisira ang mga plano ko. Dahil sa'yo, ang pamilya Kawasaki, dito sa Pilipinas, ay napahiya. Ganito na lang. Sa harap ng maraming miyembro ng pamilya Kawasaki, sampilin mo ang sarili mo para na ring paghingi mo ng tawad. Kahit sampalin ko talaga ang sarili ko, hindi mababago ang katotohanan. Ang pamilya Kawasaki ay talunan ko. Mahal,
Sasampalin mo ba, o hindi? Kung hindi ka sasampal, magduduse siya ng husto. Sasampalin ko. Sasampalin ko. Sasampalin ko. Ngayon, nasisiyahan na ba kayo? Siyempre hindi. Ang babaeng ito ay matagal nang gustong patayin ng pamilya Kawasaki. Akala mo ba, sa isang sampal lang, mawawala na ang galit ko? Ngayon, luluhod ka para humingi ng tawad. Baka sakali, patawarin ko kayo. Mahal, gustong paluhurin ng mga Pilipino. Ang mga Hapones, panaginip lang yan. Ano? Kailan pa naging karapatan ng isang babae na magsalita dito? Mahal, huling tanong ko na to. Luluhod ka o hindi? Kung hindi ka luluhod, gagawin ko na siya ngayon din. Bitawan mo siya. Luluhod ka o hindi? Luhod. CJ, Huwag kang luluhod. luluhod ako. Luluhod ako. Ang mga lalaki ay may gintong tuhod. Tumayo ka na. Huwag kang ganyan, walang pride. Walang dignidad. Basta't mailigtas kita. Ang dignidad na katumbas ng toneladang ginto ay wala sa kalingkingan nito. Hindi, Chenggam. Pinapaluhod ka ni President Kawasaki? Anong ginagawa mo? Nagpapakasal ka ba? Ay lapag mo rin ang isang tuhod mo sa sahig. CJ, luluhod ako. Luluhod ako. Luluhod ako. Tumayo ka na, tumayo ka. Chenggam, Chenggam. Hindi ko inakala na darating ang araw na ito para sa'yo. Ngayon, pwedeng pakawalan mo na siya. Hindi pa ako nasisiyahan. Chenggam, nalampasan mo na ang 2 pagsubok. Ngayon, ang huli na lang ang natitira. Kailangan mo lang gamitin ito para putulin ang iyong braso at pwede mo na siyang isama pabalik. Huwag kang makinig sa kanya. Kung puputulin mo ang iyong braso, ang huling bahagi ng buhay mo, hindi ka na makakabalik sa karera para magmotor. 10 kilometro na lang ang layo, anak manugang. Kailangan nyo iyang magtiis. Ano, Chenggam? Nagdesisyon ka na ba? Ang iyong braso ba? O kaya? Ngayon, ipapadala ko siya sa impyerno. Shengang, umalis ka na. Huwag mo akong intindihin. Umalis ka. Zuzai, sinabi ko na, ipagtatanggol kita. Para sa'yo, lahat ay sulit. Huwag. Huwag. Shengang. Ang pamilya Kawasaki namin ay nawalan na ng isa pang malaking problema. Ngayon, nasugatan na si Chenggam. Sa tingin ko, ang 3 malalaking pamilya sa hinaharap, sino pa ang makakalaban sa pamilya Kawasaki namin? Ngayon, pinutol ko na ang isa kong braso. Pwede mo na siyang pakawalan, di ba? G. Kawasaki, huwag mo silang pakawalan. Sasabihin ko sa'yo, ang mga inchik na ito, sila'y mga taong hindi nagpapatalo, kaysa pakawalan sila, mas mabuti pang, patayin sila rito mismo. Para, maiwasan ang mga problema sa hinaharap. Hay, kailan ko ba sinabi kanina, na pakakawalan ko sila? Wala. Kawasaki, ikaw, hindi ka sumusunod sa usapan. Ang prinsipyo ng puksain ang ugat para hindi na tumubo. Hindi mo yata nauunawaan, no? Magsabi ka na sa iyong minamahal ng iyong huling mga salita. Zuzi. Dati, nakita ko ng harapan ang taong pinakamamahal ko, na mamatay sa harap ko. Pero wala akong nagawa. Pero, binigyan ako ng pangalawang pagkakataon ng tadhana. At nakilala kita. Mula noon, isinumpa ko na ako si Chenggam. Na ipagtatanggol kita ng buong buo. Shengang,
Bakit ka ba ganyan kasimple? Napakaraming babae sa mundong ito. Para sa akin, sulit ba iyon? Sulit. Tapos na ba kayo? Dahil sa inyong dalawa, na napakaswerte sa pag-ibig, pagsasamahin ko kayong pumanaw. Maging magsing-irog kayo sa kabilang buhay. Zuzi, sa buhay na ito, hindi na naman kita naprotektahan. Pero gusto kong sabihin, na nang makilala kita, wala akong pagsisisi sa pagkamatay ko. Huwag. Tigilan mo yan. Tigilan mo yan. Pakawalan mo sila. Kung hindi, walang makakalabas dito. Buhay ngayon. Matandang gago. Buti na lang dumating ka. Kami. Sabay nating pag-usapan ng lahat ng utang mo. Kapag natapos na ni President Kawasaki, ang magkasintahang yan. Ako. Ang papatay sa'yo. Matandang gago. Hindi mo ba talaga naiisip na, mag-isa ka lang, makakapagligtas sa kanilang dalawa, mula sa aming napakaraming tao? Kami? Ang kinulong ko ay mga miyembro ng pamilya Zhou. Anong kinalaman ninyo? Ang tatlong dakilang pamilya ng Huaxia, magkadugtong ang ugat. Kung gagalawin mo sila, katumbas na, paghamon sa buong tatlong dakilang pamilya. Sino mang lumaban sa Huaxia, gaano man kalayo, papatayin. Kaka, President Kawasaki. Marami sila. Baka dapat tayo na lang mag-surrender. Gago. Kung nandito na kayong lahat, magpataya na lang tayong lahat. Anak. Zuzai. Huwag kang matakot. Nagpapasalamat ako ngayon sa tulong niyong dalawang pinuno ng pamilya. Kung wala kayo, baka patay na ang anak at manugang ko. Sinabi ko na kanina, magkadugtong ang ugat ng tatlong dakilang pamilya. Magkakapamilya tayo. Ang problema ng pamilya Zhou, problema rin namin. Kapag may problema ang isa, tutulong ang lahat. Huwag kang magpakumbaba. Maraming salamat sa inyong lahat. Zuzai, tara na. Chenggang, magkasama tayong mamatay. Umiwas ka, tumakbo. Malungkot ka na naman. Hindi mo ba gustong mag-asawa ng professional na racer? Pero ngayon, hindi na rin ako makakapag-motor. May inis ka ba sa akin? Anong sinasabi mo? Ikaw naman ang sumagip sa akin, kaya nasakripisyo ang kinabukasan mo. Paano ako maiinis sa iyo? Huwag kang mag-alala. Yung susunod na International Motorcycle Race, ako ang sasali para sa iyo. Ano mang championship ang gusto mo sa hinaharap, ako na ang kukuha ng tropeo para sa iyo. Ingat ka. Ngayon na ang finals. Dito ka, mag-utos sa amin. Ako na ang kukuha ng tropeo para sa iyo. Ito ang regalo ko sa kasal ninyo. Kayong mga cute na taga-Huagwo, gusto pang manalo ng championship? Nakakatawa talaga. Sino ka? Kung mananalo ako o hindi, wala kang pakialam. Hindi mo ako kilala. Pero kilala kita. Ako si Kawasaki Ichiro. Yung senior na natabunan ng billboard. Ang junior ko ay namatay sa inyo. Ngayon, paparusahan ko kayong mabuti para magbayad, para sa junior ko, para sa buong angka ng Kawasaki. Gag-antay ako. Patutunayan ko sa inyo na ang mga racer ng Huaxia ay mga cute lang. Ang mga motorsiklo ng Huaxia ay mga sira-sirang bakal lang. Kawasaki Ichiro, lahat sila ay talo namin. Yung senior niya, ano naman ang kaya niya? Walang kwenta ang salita. Bayani o duwag.
Hindi maganda ang panahon ngayon. Palitan na lang natin ng gulong pang-ulan. Ano? Palitan ng gulong pang-ulan? Sigurado ka ba? Hahaha. Napakaganda ng panahon. Gusto mo pang magpalit ng gulong pang-ulan? Nangangarap ka na ba bago pa man dumilim? China. Mga cute-cute lang pala kayong lahat dito. Hindi ko talaga maintindihan kung paano. Natalo ng mga tulad ninyo ang junior ko noon. Gulong pang-ulan sa maaraw na panahon? Masyadong malakas ang kapit ng gulong pang-ulan. Maapektuhan nito ang bilis ng sasakyan. Naniniwala ka ba sa akin? Sigurado ka ba? Naniniwala ako sa iyo. Boss, palitan mo ako ng gulong pang-ulan. Sige. Mga cute. Hintayin ninyong. Yapakan ko kayong lahat. Naniniwala akong mananalo ka. Ang kakayahan ni Kawasaki Ishin ay mas malakas kaysa sa kanyang junior. Ang pinakamagaling niya ay ang mabilis at agresibong pagliko. Tandaan mo, kung hindi mo kayang lumayo sa kanya, huwag mo nang pilitin. Ang mga teknikong itinuro ko sa'yo ay sapat na. Paulit-ulit mo na akong sinasabihan tungkol dito. Bakit? Wala ka bang ibang gustong sabihin sa akin? Meron. Sa mundong ito, mayroon na akong ikaw. Kaya, tungkol sa pagiging champion, hindi na ito mahalaga sa akin. Ang gusto ko lang ay ligtas kang makababa sa track. Bakit ka nanahimik? Mahal kita. Mahal din kita. Mga binibini at ginoo, maligayang pagdating sa World Motorcycle Grand Prix. Sa kasalukuyan sa track, ang malayong namumuna ay si Kawasaki Ishin mula sa pamilyang Kawasaki ng Sakura. Kawasaki Ishin, sumusunod ng malapit, ay mula sa Waksha, si Zuji ng pamilyang Zhu. Bawasan mo ang bilis, Zuzai. Ang bilis mo na. Gusto ko siyang unahan. Uunahan ko siya. Kaya ko siyang unahan. Ang kapalaluan ay nagdudulot ng kapahamakan. Ang pagiging mapagpakumbaba ay nagdudulot ng benepisyo. Mabuti ang magkaroon ng tiwala sa sarili. Pero nagsisimula pa lang tayo ngayon. Kung ngayon pa lang ay todo na ang apak mo sa gas, baka mag-overheat ang gulong mamaya. Mahihirapan tayong lumiko. At saka, rain tires pa ang gamit natin. Paano kung tuluyan na niya akong maiwan? Gusto kong manalo. Ang pagkain ay isa-isa lang dapat kinain. Ang mga kurba ay isa-isa lang dapat dinadaanan. Makinig ka sa akin. Bawasan mo ang bilis. Huwag kang makipag-agawan sa kanya. Bitag yun na ginawa niya. Huwag kang magpadala. Huwag mo siyang unahan. Wala na akong pakialam. Gusto kitang tulungang makakuha ng kampyonato. Si Suji ay walang tigil na paghabol kay Kawasaki Ishin. Walang tigil na paghabol. Pareho lang ang lakas ng dalawa. Maaari kayang maunahan si Kawasaki Ishin? Naku po, sa ganitong sandali, biglang, nagbawas ng bilis si Kawasaki Ishin. Baka may inihahanda siyang kakaibang diskarte. Nahuli na rin sa wakas. Junior, ngayon na ang tamang panahon para mag-higanti para sa'yo. Sina Kawasaki Ishin at Suji ay sabay na nag-agawan sa isang kurba. Pareho lang talaga ang lakas ng dalawa. Sa labanang ito, sino kaya ang pansamantalang mauuna? Ang motorsiklo ni Suji ay nagsisimula ng mawala ng kontrol. Maaari siyang tumilapon sa labas ng track. Wala na. Sa ganitong sitwasyon, pwedeng-pwede ni Suji na ibangga ang sasakyan sa buhangin sa tabi para huminto at sumuko na. Kung hindi siya susuko, mamamatay siya. Hindi siya sumusuko. Inaayos niya ang daanan niya. Ginagawa niya ang huling pagtatangka. Zuzai, sumuko ka na. Hindi na natin kailangan ang kampeonato. Sumuko ka na. Sabi ko, ibibigay ko sa iyo ang kampyonatong ito. Hindi ako susuko. Kung hindi ko ito magawa, alagaan mo ang mga magulang ko. Kung hindi ako makakalabas ng buhay, kalimutan mo na lang ako. Zuzai, huwag kang magpakapeligro. Nakikiusap ako sa'yo. Kung may mangyari sa'yo, paano na lang ako mabubuhay ng mag-isa? Zuzai, Magagawa kaya niya? Magagawa kaya niya? Nagawa niya. Ganun lang pala. Zuzai, huwag kang magpabaya. May natitira pang distansya. Kahit makalusot ka dito, ano ang silbi? Gumagamit ka ng gulong pang-ulan. Hindi mo pa rin ako matatalo. Sa amin pa rin mapupunta ang kampyonato, ang pamilyang Kawasaki. Ngayon, pwede ka nang mag-full throttle. Hindi ang bilis niya at sobrang kapit sa kalsada ng gulong pang-ulan. Hindi talaga ako makapagpatulin. Maliban na lang kung umulan ng malakas ngayon din. Eto na nga, kung hindi, bakit ko ipinapalit sa'yo ang gulong pang-ulan? Paano mo nalaman na ulan? Ang galing-galing mo talaga. Dito sa lugar, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Para sa ibang manlalaro, hindi ito magandang balita. Pero para sa manlalarong nagpalit ng gulong pang-ulan, kay Zuji, parang dagdag na lakas ito. Ang kampyon ng World Motor Championship ay inanunsyo na. Ito ay si Ginang Suji, mula sa bansang Waksha. Pagbatiin natin ang bagong kampyon. Ibinabalik ko sa'yo ang kampyonato. May gusto ka bang sabihin sa akin?
Mahal kita. Pakasalan mo ako. Gusto ko.